Magandang hapon sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. Kumusta kayo? Today is March 17 and it's Tuesday po. Tuesday and I hope everything is running smoothly sa mga buhay natin, especially ang mga overseas Filipino workers. And very specific din tayo po. We are very concerned about the safety of our brothers and sisters, kaibigan, kapatid at kababayan natin sa Middle East po dahil may gera pa rin dyan po sa Middle East between USA together with Israel and against Iran po. So sana lang po safe na safe ang mga kababayan natin, and some of them already returned back to the Philippines. And hindi lang ang problema natin dyan po sa mga overseas Filipino workers, may malaking problema din tayo po dyan sa Pilipinas. And of course, ang problema natin po ang prices of petrol dyan po sa Pilipinas po, no? Today narinig natin na may mga lugar dyan po sa Pilipinas, no? Ang gasolina natin is between 88 pesos to 90 pesos or even almost reaching 100 pesos po ang presyo ng gasolina per liter. Samantala, ito naman po sa diesel, mas lalo po mahal, no? Dahil it was reported dyan po sa Pilipinas na mayroon mga gasoline station, they are selling ang diesel per liter po at the rate of 110. Imagine po, grabe talaga po, no? Paano ng mga drivers natin, public utility drivers natin po. Mahal ang gasolina and wala pang increase sa pamasahe, walang increase sa sweldo, and definitely kung ang gasolina natin po tumaas 100% po na we will be expecting na ang mga presyo din po dyan sa Pilipinas, essential items natin po will also increase. Automatic yun po, domino effect yun po, no? And dahil po dyan po sa gulo sa Middle East between America, Israel, and Iran po. And I was also made to understand that ang Pilipinas is also contemplating of sourcing out ang much needed petrol, no? Diesel, gasolina, petroleum po, no? They are looking at Russia to get the source from Russia. And of course, ang Russia is open to everybody po, no? Is open to everybody. They're willing to supply provided may request po, no? May request. So, hanggang kailan ito po? We don't know, no? Siguro kung matapos na itong gera sa Middle East, then only we will see na mag-dive na naman ang presyo ng gasolina natin sa Pilipinas. Pero kung kailan, we still don't know. How long the war will be, we still don't know po. And the other thing is that worried tayo po because dahil sa gera po, we know already kung may gera, if there is a war, innocent lives will be spared. Will be mga inosenteng tao will be killed, no? And of course, the damage will be tremendous po, no? And to recover after war is very expensive and time-consuming, no? Time-consuming. So sana lang po itong gera will already stop. No, will already stop. Anyway, sige lang po, nandito tayo sa programa natin na Nick Talk, The Real Talk with Nico, and I'll make sure that whatever updates mayroon tayo po, kayo tayo dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah East Malaysia, very specific sa Kota Kinabalu, through our Nick Talk, The Real Talk with Nico, you will be properly informed po, no? Anong mga latest updates tungkol what is happening sa Pilipinas, what is happening sa Malaysia, what is happening sa world po, no? I will make sure that you will be properly informed. I might not be able to give you ang breaking news, but definitely fresh pa rin ang mga notisyo, mga news that I'm going to share with you daily dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, during the program today, I'm going to touch a little bit also on latest updates sa tungkol naman sa sabihin natin
sa impeachment ni Inday Sara Duterte, of which the House of Representatives Justice Committee po, we are going to resume ang hearing nila po, ang meeting nila, ang session nila po, tomorrow, no? Tomorrow, dahil si Inday Sara Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, was given 10 days, no? 10 days to answer, no? Sa Justice Committee po, ang decision, ang findings ng Justice Committee na mayroon sufficient in form and sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint against Inday Sara Duterte. So, last minute, yesterday, which was the last day, the 10th day po, na at 4:30 p.m., si Inday Sara Duterte, through his lawyer, no, they submitted ang answer nila po, no, sa Justice Committee. And let's see po tomorrow what will happen po, no? What will happen. Tuloy ang hearing tomorrow dyan po sa House of Representatives, and definitely it will be in the morning. And of course, tayo din po, we will make sure ang NICTOC, the Real Talk with Nico, will monitor itong sabihin natin hearing bukas dyan po sa House of Representatives sa Pilipinas. So, okay. Ang unang-una po, very important news, mainit ang mga balita po tungkol itong gasolina po sa Pilipinas, mahal po, and a lot of drivers po, hindi lang drivers, sino sa mga tao po, ordinaryong Pilipino po, is now feeling the pinch of the war dyan po sa Middle East, sa Middle East. And nandito po, I will give you some video clips regarding these issues that I mentioned. And to start with po, let me share with you earlier announcement made by President Ferdinand Bongbong Marcos regarding itong issue ng gasolina sa Pilipinas. Sa Pilipinas po. Let's watch and listen to this video clip na I prepared para sa ating lahat po, no? Today is Tuesday po. Mayroon tayong report dito. And unang-una po ang announcement ni BBM tungkol sa price increase ng gasolina dyan po sa Pilipinas. Ito na po. Let's watch and listen to this video clip po. Hold on. Hold on po. Alright. Nandito po. Earlier announcement made by President Bongbong Marcos po. Let's watch and listen to this. Mga kababayan, itong nakarang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang lakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, mapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magpapawas sa excise tax sa petrolyo at pag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Lampas program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Mga kababayan. Alright, yun po ang announcement yesterday made by President Ferdinand Bongbong Marcos, ang assistance, cash assistance to be given sa mga tricycle drivers po. And nag-umpisa sila po today dyan po sa Metro Manila. And the next video clip that I'm going to share with you po, nandito. Let's watch and listen to this video clip. Sandali po. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Ang cue natin is 107.
107 po. And nandito po. Let's watch and listen to this. Alright. Sandali po. And nandito. Hold on. Yes, Madam President Sasa. Katatapos lang ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa distribution ng cash assistance para sa mga tsuper Santa Mesa, Manila kaninang umaga. No? Anin na ang tricycle driver doon nila kataklong tumanggap ng 5,000 pisong tulong mula sa DSWD. Ayon kay PBBF, patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa sitwasyon ng Central of Justice na ng krisis sa Middle East. Ngayon ito ng gobyerno na masiguro na ito yung hanap buhay ng mga tsuper at makakapasok sa trabaho yung mga computer. Sabi pa ng Pangulo, hindi lang daw tricycle driver yung mabibigyan ng tulong. Susunod na linggo. Naasahan susunod na rin yung mga driver ng jeepney at maging yung TNDS. Sa mga kalamanang sa DJ Chacha, tiniyak din ang DSWD na kaagad na isusunod yung mga tsuper sa probinsya. Hindi daw na maikasa yung cash distribution doon pagkatapos nga ng Semana Santa. Kasabay niya nilinaw din ni Gatchalian na walang processing para makakuha ng ayuda kaliwas na sa mga lumulutang na ulan. Ang kinakailangan lamang kung dalhin ng mga driver natin yung mga kopya o photocopy ng kanilang lisensya. Manong DJ Chacha? Alright, yan po. Narinig natin a portion of the program of Ted Filon this morning. And may report sila po tungkol ang distribution of cash assistance dyan po sa Santa Mesa sa Maynila po sa mga tricycle drivers po. No? 5,000 each yun sila. And nakumpisa sila sa Metro Manila. And hopefully, it will go down to other parts of mga probinsya dyan po sa Pilipinas dahil apektado din ang mga tricycle drivers po. No? Dahil itong mahal na ngayon po ang gasolina, ang diesel po. Especially mga tricycle drivers po, no? Dahil they don't use diesel, but mas mahal na ngayon ang diesel kaysa gasolina. Mas mahal na po. So, mayroon pa din tayo isa pang video clip regarding sa sabihin natin itong presyo ng gasolina sa Pilipinas. And of course, galing pa rin sa programa ni Ted Filon this morning. So, let's watch and listen to this po na I prepared para sa inyong lahat po dito sa programa natin. Hold on po. Magkano ang presyo ngayon dyan ng gasolina at diesel? Kasi nagkomento na today, no? Ang presyuhan. Dyan sa inyo ngayon, magkano ang presyo? Ito po sa Butuan City. At ng diesel? Actually, Sir Ted, no, ilagaan talaga natin kaninang alas 5 ng umaga. Talagang lumabas tayo para tingnan yung presyohan ng gasolina dito sa Butuan. Actually, Sir Ted, nagulat tayo kasi may diesel dito na umabot na ng 110 per liter. Yung pinakabababa, 99. Tapos yung ating mga regular gas dito, nasa 88 to 90 naman yung presyohan, Sir Ted, dito sa Butuan. Talagang na-shock tayo, nakita natin kaninang umaga, Sir Ted, paglabas natin. 110 diesel? Anong oil company ito? Nakuha mo ba? Meron po tayo dito, Sir Ted, na mga picture. Precisely, Sir Ted, yun yung mga big time, mga malaking fuel company natin. Sila yung medyo mataas. Meron naman yung mga maliliit, mataas din, Sir Ted. Karamihan, halos pare-pareho lang ang presyuhan ng gasolina. Wow. 110 ha? Ang sabi, June, staggered ito. Meron pang paparating bago mag-weekend ha? So araw-araw magdadagdag yan sila. Yan ang sitwasyon. Nagtataka tayo, Sir Ted, kasi kagabi, nagpa-gas tayo. Nasa 80 plus pa lang yan kagabi. Tapos yung diesel, tapos 60 plus naman yung gasoline. Pero tumubo siya talaga this morning. Kaya ano na kayang mangyari sa particularly sa amin. Kasi hindi naman kami gumagamit ng diesel. Pero mataas pa rin sa amin yung regular gas, Sir Ted, at difference natin mula nung pandemic. Oo nga, ang gas diyan 90 pesos, ano? Ang pinakamahal ka mo na naitala sa iyong pag-ikot kanina. Kumusta ang biyahe ng mga miyembro ninyo? Gaano karami ang iyong miyembro diyan sa Butuan? At kumusta ang kanilang hanap buhay ngayon? Bakit
tayo ng update, no, sa ating mga kasamahan, nagtatanong kung ano naman talaga yung kung ano namang ayuda, no, tulong galing sa national at local. Lahat certain ng mga kasamahan natin pag nakasalubong natin, nakausap natin, talagang nagre-reklamo na dahil nga sa sobrang taas ng presyo ng gasolina. Tapos alam naman natin dito sa probinsya, mahirap din yung buhay. Hindi kami pwedeng mag-increase din naming pamasahe. Kaya titingnan natin, Sir Ted, sa mga araw na darating kung saan talaga saan kami patungo dahil sa sobrang pagtaas ng gasolina. Alright, yan po. Sa Butuan, si Ted Filon was interviewing one of the officers ng Tricycle Association dyan po sa Butuan na City, si Manong June Ibanez po. And based on his report, na 110 ang diesel, no, per liter dyan po sa Butuan, and 88 to 90 pesos per liter ang gasolina po, and akyat pa yun po. And we were made to understand there will be another big time gasoline increase po, no? Bukas or anytime this week, mas lalo na po. And dapat yun po ang increase, no, ng gasolina. It was agreed according to Sharon Garin, ang DOTR yata yun, secretary, sabi niya po, ano yun po, staggered, no? Staggered. But unfortunately po, nakita natin, there are some gasoline station, ang mga owners ng gasoline station who are taking advantage of this situation, and they increase the price immediately po. In fact, even last week, there were some reports po, there are some gasoline stations po, they increased, even wala pa po ang official announcement made by the authorities concerned dyan po sa Pilipinas. And we were also made to understand that the authorities concerned will be looking into this, and they will monitor all these petrol station po, no? And if found that they increase ang presyo nila po, no? Not according to the guidelines from the authorities concerned, then the long arm of the law will sabihin natin be imposed on them po, no? Hoarding also of these items po is a crime, is a crime po. So sana lang po ang mga kaibigan natin, mga sabihin natin ang mga owners ng gasoline station po will not take advantage kasi kawawa din, parehas tayong Pilipino. So just for your information po, hundreds of Philippine tricycle drivers line up today dyan po sa Manila for cash handouts. They hope will provide temporary relief from a war-driven surge in fuel prices that has left the country scrambling for short-term answers. Since U.S.-Israel strikes on Iran triggered the Middle East war last month, the archipelago nation has implemented a 4-day work week for civil servants, seen ferry schedules reduced in some areas, and began eyeing the possibility of Russian oil imports. Yun na nga yan. They're looking at buying ang gasolina po, ang mga diesel po from Russia. As the drivers awaited their handouts today, officials unveiled a series of price hikes across a range of local transportation, including ambiguous smoke belching jeepneys millions of Filipinos rely on to get to work each day. But the increases did not extend to the country's hundreds of thousands of tricycle drivers who earn money by carrying passengers down narrow, winding alleys on small motorbikes and carriages. So yun po, no? Sana lang po it will be implemented nationwide because apektado talaga lahat po. Apektado talaga lahat. So I will continue to monitor itong situation dyan po, and I will make sure that you will be properly informed on this sabihin natin updates regarding ang gasolina po. Panic buying na po, no? Panic buying na po last night and
today po. And of course, expected karamihan ng mga gasoline station sa atin dyan po sa Pilipinas will be crowded po, no? Because sunod-sunod na itong high price po ng gasolina dyan po sa Pilipinas. Until when, we still don't know po, no? Until when, we still don't know. So, yun ang sitwasyon regarding ang sabihin natin gasolina sa Pilipinas. So, let's be prudent, no? Let's be prudent and prudent in spending. Prudent also in terms of ang mga trips natin po. Kung hindi man kailangan, wag na po do our trips po, especially yon kung may mga kotse tayo, no? May mga kotse tayo. Carpooling is also important, no? Kung pwede po, even sa mga tricycle, if you can share ang ride sa mga neighbors ninyo po, of course, definitely, yun mga, you don't know these people po, you cannot share ang ride ninyo po, no? Pero yung mga kilalang-kilala ninyo, mga relatives, instead of, let's say, sa tricycle, ikaw lang mag-isa po, share with your neighbors ba, with your relatives ba, and by doing so po, you will also cut ang cost on your part when you are paying ang fare ng tricycle po, no? Kasi you will be sharing it with your partner or together with you sa tricycle po, no? So, ganun lang muna tayo magawa, no? Because mahirap ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Mahirap sa Pilipinas. So, okay. Ang next issue that I'm going to touch now is tungkol sa impeachment of Inday Sara Duterte. As what I said, narinig na natin po na sa 4:30 yesterday afternoon, ang lawyer ni Vice President Inday Sara Duterte submitted ang reply nila or answer nila sa Justice Committee po, no? Because they were given 10 days to reply, and yesterday was the last day. And nandito may mga video clips tayo tungkol ang reply ni Inday Sara Duterte po. And let's watch and listen to this po, no? May report tayo dito, and hold on. Let me share this video clip sa inyong lahat po. Hold on, ano yun na cue natin dito is 303. 303. Alright? Sandali po. 303. Mayroon ba tayo dito 303? Dapat mayroon tayong 303 dito. Imposible wala. Imposible wala. Nandito po, let's watch and listen to this report. Okay, hold on. Tungkol sa impeachment of Inday Sara Duterte, Vice President ng Pilipinas po. Hold on. Emil, messenger na paralegal yung naghatid at nag-file dito sa Kamara noong sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, hindi nagbigay si Atty. Michael Poa ng kopya ng sagot ng bise, pero sabi niya, kinwestiyon niya na doon ang constitutionality ng proceeding ng komite. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance, no? Doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Sabi ni Poa, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin, ang ibig sabihin ay as a precaution. Kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga
ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan, and more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala pong pag-abuso, wala pong law bending dito. No? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ano pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, pagka hindi po ito naipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, profesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Alright, yun, narinig natin po, no? And, Yung nagbigay na ng sagot si VP Sara sa komite. Ang sunod na mangyayari, bibigyan ng 3 araw. okay, sandali. So, that's it, you heard Bibigyan din si ang report, no, na tungkol sa reply or answer ni Inday Sara Duterte po, ang lawyer si POA, no? POA. Mayroon tayong dito report, I will share with you. Tingnan natin po. Sandali, ha? Let me look for that news article. News article po tungkol sa reply ni Inday Sara Duterte. And nandito po, let me read you this news report po. There is nothing for respondent to answer. Yan po ang sabi sa reply ni Inday Sara Duterte. This was how Vice President Sara Duterte addressed the impeachment allegation against her in a 15-page answer at Katolem submitted yesterday po at 4:30 p.m. Instead of directly responding to the accusation, as some lawmakers have pointed out, Duterte broadly denied the claims, calling them false, misleading, impertinent, and mere conclusion of facts and laws. Duterte also questioned the panel's impartiality, accusing the Justice Committee of applying double standards in dismissing complaints against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. while declaring those against her as sufficient in substance. She said the complaints against Marcos were rejected for lacking a clear nexus and evidence, and asked why the same was not used in evaluating the cases against her. So, just what did the Vice President have to say about the specific allegations found on the third and fourth impeachment complaint? For all the allegations, Duterte basically argued that the complaints failed to present ultimate facts, which she said should be allegations backed by undeniable evidence. Yon po ang reply ni Vice President Inday Sara Duterte po. Yon po. And the other video clip that I'm going to touch now is sana tayo po. So, let's see what will happen tomorrow. Kasi bukas po, mag-resume na po ang Justice Committee ng House of Representatives, ang hearing nila. And whatever mayroon dyan po sa hearing, I'll make sure na itong programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, which you can find dito po sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok po, you will be properly informed po, no? Because I'm going to monitor. Morning yun po ang session nila, and I'll make sure that I will monitor ang session nila po for the benefit of all of you dito, mga kababayan ko sa Malaysia, and of course, sa mga kababayan ko po dyan po sa iba-ibang parte ng mundo, mga overseas Filipino workers, and of course, ang mga kababayan, kaibigan at saka kapatid ko po dyan sa Pilipinas po. No? Dito lang yun po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Alright, apart from this, since we'll be waiting until tomorrow, let me share with you
other, sabihin natin, topics ngayon po, no? And meron tayong dito video clip tungkol itong, of course, itong issue na naman po ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control projects, and of course, tungkol sa 18 Marine soldiers po, ang mga sundalo po. 16 of them are Marines and 2 are Army. And today, they went back to the National Bureau of Investigation for to answer ang sabihin natin ang invitation which they promised last week that they will submit themselves for interview, personal interview or one-on-one interview po March 17, and today is March 17 po. And kanina, they went there po, and wala pa tayong mga updates regarding what really transpired dyan po sa NBI. But anyway, I will continue to monitor. But let's watch and listen itong video clip that I have. No? I'm going to share with you now tungkol si former Congressman Mike Defensor na ano talaga po, he's very involved also dito sa issue ng 18 sundalo po natin, Marines at saka ang Army. So nandito, let's watch and listen to this video clip po, no? So at least you will have an idea. Sana yon 203. Hold on. 203. Sandali po. Okay, sana yung 203. Itinawid kamakailan ng isang dating Hold on, Hold on. Alright, nandito po. Let's watch and listen to this. Itinawid kamakailan ng isang dating presidential advisor of political affairs, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, kaugnay ito sa paglantad ng 18 ex-Marines sa dating mga security aid ng kontrobersyal na si dating Congressman Saldi Co. Sinasabi ng mga tao di umano ni GMA ang mga nasa likod ng paglantad ng mga dating sundalo. Una sa lahat, alam mo si Secretary Ronald Llamas, kaibigan ko yan. And alam ko na alam niya na napakasama ng korupsyon na nangyari. At alam ko rin na ang ginagawa niya ay ilihis yung sitwasyon o yung issue sa parang usaping politika. Pero hindi na ang problema eh. Ang problema natin ay yung korupsyon na nangyari sa ating bansa. Yan ang naging sagot ni Mike Defensor na isa sa mga pinatungkulan ni Llamas. Si Defensor ay dating Presidential Chief of Staff, Housing Secretary at DNR Secretary sa ilalim ng Arroyo government. Maraming retrato rin naman si Speaker GMA with President Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin ba nung kakampi niya na o tinotolerate niya yung nangyaring sitwasyon sa ngayon o yung korupsyon dito sa ating bansa? Hindi naman din ibig sabihin niya yun. Siya ay kinatawan ng kanyang distrito. Tinawag naman ni Defensor na mababaw ang argumento laban kay GMA. Magkasama kamakailan sa Davao City sa Arroyo at Vice President Sara Duterte. At ibig sabihin man ito ay dawit na rin sa 18 ex-Marines ang Vice Presidente. Pag siya nakipag-usap kay Speaker Boji D, nakipag-usap kay VP Inday Sara, walang ibig sabihin lahat yan. Kasama yung parte bilang trabaho niya, bilang kinatawan ng kanyang distrito. Nanawagan naman sa Defensor sa publiko na huwag magpadala sa paglilihis sa usapin mula sa mga isyu ng korupsyon. Anya, dapat may managot sa flood control anomaly kung saan sa 4 trilyong pisong pondo sa kaban ng bayan. Ang issue dito, may korupsyon tayo nakita. Nakita na yung mga problema sa ghost projects. Hanggang ngayon sinasabi na si Saldico ang mastermind at maraming dinideliver na pera according to Sergeant Gotesa at according to the 18 Marines. Yan ang issue na kailangan natin sagutin. Para sa Diyos, sa Pilipinas, Kumuhan, MJ Mondial, SMI News. Alright, yun po. Narinig natin kay former Congressman Mike Defensor, excuse me po, no? Medyo na tayo ngayon, random naman lang tayo po ang video clips natin. And ang next video clip that I want to share with you po is saan tayo po? Tungkol si Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, he interviewed si Attorney Paulo Panelo po sa hot issue sa Pilipinas po. Nandito ang video clip na I'm going to share with you po. Sana yun, medyo topsy-turvy ng natin. But anyway, nandito po. Let's watch and listen to this.
si Attorney Rowena Guanzon together with Attorney Paulo Panelo po. Let's watch and listen to this. Itong confident. Magandang tanong doon. Sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi dun sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus na Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, yung customs issue, tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yun. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively papatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. Alright, yun po ang brief video clip na mayroon tayo po tungkol si Attorney Rowena Guanzon and Attorney Paulo Panelo. And this time around, let's go back to the impeachment of Inday Sara Duterte. And anong reaksyon ng mga miyembro ng National United Party or NUP, no? Opposition, nasa minority bloc sila po. And they are planning to go back to they are planning to be to join the minority bloc na lang po dahil they are not happy with what is happening dyan po sa House of Representatives, especially the way things are being managed by Speaker Bonjidi, no? And nandito po si Representative o Congressman Rolando Puno, and let's watch and listen ang statement made by this Representative Rolando Puno po. Rolando Puno. And, alright. Nandito na po. Let's, hold on Nandito po. During a press conference kahapon ito po. Hold on. Alright. Okay. Let's watch and listen to this. Nanindigan ng National Unity Party o NUP na sa mga ebidensya pa rin nila ipapasa ang kanilang boto kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. We will look at the evidence. If the evidence is strong, we will support the impeachment complaint. But if it is not, we will not. Pag-aralan ninyo, tignan nyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan Kasama sa many grounds for impeachment ang grave threats. Kaugnay sa naging pahayag ni VP Sara na tila binantaan niya ang buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang defensa ng Vice President is not conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila patayin din itong mga to. Sabi ang posisyon namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Kasi hindi naman siya papatayin Diba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman sila siguro papapatayin ng administrasyon. Sa issue ng paglustayo mo ng confidential funds ng OVP at DepEd, wala pa naman daw sa mga ebidensya na may ninakaw ang pangalawang Pangulo. Sa mga akusasyon naman ng Money Bagman ni VP Sara na sinabing Madriaga, ito sasabihin sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa pikutan, kahit sabihin sa'yo, nasabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. So, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people. Apat na isa, miyembro ng NUP, ang second biggest party sa House of Representatives. Noong nakaraang taon, marami sa kanila ang pumabor sa impeachment.
Noong committee hearing, kaugnay sa kasalukuyang impeachment complaints laban kay VP Sara, moto rin ng maraming miyembro ng partido na ito ay sufficient in substance. Para sa agenda, ay Saya Mira Fuentes, Abante. Alright, yun po, narinig natin ang reaction, statement made by NUP. NUP po, Deputy Speaker ito of the House, si Congressman or Representative Rolando Puno po. So sa palagay ninyo po, ano ito po, what do you think? Noon, during the first impeachment complaint of Inday Sara Duterte, last year po, karamihan, majority of the NUP members, no, they voted for the impeachment. And this time around po, speculations, ganun na po, na mahirapan na po. Not all of the NUP members will be voting in favor of the impeachment complaint against Inday Sara Duterte po. Itong dalawang impeachment complaint. Pero sabi ni Representative Puno, kung may ebidensya, then they will support. They will support ang ang impeachment complaint. They will sign, vote for yes, ang impeachment ni Inday Sara Duterte. But anyway, let's see. Let's see po. And I will continue to monitor din. I will continue to monitor din po what is happening dyan po sa House of Representatives. Isa pa po that I want to share with you po, still remember, very vocal din po, no? Very young, neophyte congressman, si Congressman Berzaga, Congressman Miao, also known as Congressman Miao, no? And nandito po, ang statement niya po, supporting si Inday Sara Duterte. Supporting kay Vice President Inday Sara Duterte. Nandito, let's watch and listen to this. Naanisipin niyo. Hold on po. Because that's a very important thing. It's arguably the most important thing is that we need to maximize our efforts into creating another Duterte presidency in 2028 if we would want to start another economic revival. Sobrang bagsak na yung ekonomiya natin. We can see it in employment rates, in the stock exchange, and also in the rest of the dollar exchange rate. We need to focus not just on the presidency but also on the Senate. Kailangan natin isipin yung 2028 elections for president and for the senatorial slate. And then afterwards, we need to think about the midterm 2031 elections depending on the results of the 2028 elections. And we need to also create a war on corruption. Yun yung pinaka-importante dito. Hindi lang war on drugs but also war on corruption because corruption is already widespread. We had the potential during the 1960s, 1970s after the end of World War II. The Philippines had the potential to be one of the greatest countries in Asia. But we were only hindered by the corruption within our governments and within our public officials. And afterwards, after 30 or so years of that, we have reached a point of corruption that is practically unprecedented and one that cannot be solved by just merely by what we have been repeatedly doing for the past few decades. We need a strong stance against corruption and a strong anti-corruption president. And lastly, I'm sure all the local leaders here in Cebu is in support of our beloved President Duterte and the future Duterte Senate slate. Ako na bahala sa Cavite, kayo na bahala sa Cebu. I wish you all the best. And I wish the best for 2028. A beautiful, bright future for our students, for our children, for our grandchildren. Wala pa mga anak, but I know we all want to create a country that we can be proud of, that we can look at in 30 years, 40 years, and see that today is the start of that effort. So, everyone, I wish you all the best, and I hope we create that country. Thank you very much. Alright, yun po, narinig natin si neophyte congressman who has been suspended for pagka-vocal niya po sa gobyerno, sa administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I still have another video clip po, no? Kay Congressman Miao.
Nandito po, let's watch and listen to this po. This time, she is supporting ang candidacy ni Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. So firstly, ang address ko muna yung mga current events natin and the recent developments in the Middle Eastern war that we would have to first note. Kasi ang pinaka-problema natin dito, during the time of the pandemic, we did not prioritize politics over providing the necessary government functions to the citizens in need. Ang problema kasi natin ngayon is that Congress is prioritizing the impeachment rather than the necessary aid or the economic crisis from the Middle Eastern war. And secondly, the economic impact of the said war is that we'll be facing increased oil prices, increased prices in water, and increased prices in energy. Since all of those are necessary components of our everyday life, the price of basic commodities will also increase. That's why we need a president for 2028 that will have a strong focus on economic aspects, drugs, and crime, which is President Sara Duterte. And secondly, yung problema natin sa flood control issues. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong talaga sa flood control issues. Doon pa yung mga congressman, lahat ng mga investigahan ng ICI, ang pangako nila ay magiging isang open investigation yun that will be available to the public. Pero ang nangyari doon since the ICI is made with the ability to create executive sessions where the details will not be disclosed to the public. Ang nangyari lang, mga congressman na investigahan ng ICI ay hindi pinakita ang investigation to the public people. And that's why right now we do not have any form of accountability to any of the congressmen who have stolen funds from the public. And hindi natin pwedeng bayaran yun. We have a president that is very that's willing to wage a war against corruption and against long-standing corruption within Congress. Di yun nagpapayaman sa mga buhay at magbibigay ng mga maleta. We need to create a stronger stance against corruption. And with the coming typhoon season, makikita ulit natin yan pag nababaha na ang mga lungsod natin and pag nakita natin ang epekto ng climate change within our country. That's when we will start remembering about the issues involving the flood control and kung paano nila inuna yung how the congressmen prioritize their own personal interests over the interests of the people of the Philippines. Alright, yun, narinig natin po si Congressman Miao o Congressman Barzaca po, no? And another one, very vocal sa corruption po sa flood control projects ay si Congressman Leonardo Leviste, who is still outside the country po, no? Outside the country. But sabi niya po, expect something from him soon, if not too soon po, regarding itong mga hot issue sa Pilipinas. So, para sa March 17, Tuesday po, siguro, eto na po, these are the things that I want to share with you dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, may session pa ngayon ang Senado. I will continue to monitor. And of course, tomorrow, I will monitor po ang hearing ng Justice Committee dyan po sa House of Representatives. Para at least I will be able to give you ang mga latest updates tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte, and I will continue to closely monitor po anong mga latest updates o development po tungkol ang problema natin ang mataas na presyo ng gasolina sa Pilipinas po. Kung paano ang mga Filipinos is being affected po sa problema o sa conflict dyan po sa America and Israel conflict against Iran. So with this, siguro hanggang dito na lang po muna ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. I'll see you in my next episode. Bye, and take good care of yourself. I love you all.